Okay, yep. Good morning, good evening, and magandang araw po sa ating lahat, no? Welcome po sa ating channel. This is our reactions. And before we start po, short disclaimer lang. We only giving feedback, comments, and opinion sa mga napapanood natin, sa mga latest ganap and latest news sa ating bansa, no? So, okay. So, let's start, no? So, ito na nga, yung nangyari, no? Si Attorney Very Baligot, ang legal counsel ng 18 bodyguards is nagbigay ng kanyang sagot o kanyang palusot, no? So nangyaring press con nila nung June 17, last June 17, no? So bigyan natin ng uh, comment ito kung ano yung naging sagot niya rito. Okay. Paano na-involve si Senator Kiko Pangilinan? Naku, galit na galit si Mrs. sa inyo. Actually, natawa ako doon, Attorney Trixie, no? Kasi that shows his tendency to prejudge. Okay, It was okay. indolence, actually. You know, present yung picture niya doon, walang sinabi ang mga kwan. You review the video coverage, walang sinabi yung mga sundalo eh. Kaya sabi ko doon sa nag-ooperate nag-ooperate ng mga presentation ng slides. Anong PowerPoint? Move forward kako, hindi yan. Bakit? So, ibig sabihin, hindi it siya was just kasama? a picture of It's him just a picture and, with of, the employees of yes. Nisibis Bay, tama Oo, ba? kasi ginamit nila yung eroplano. Pero may ibang pictures yan. So it was the plane that the picture was for, o basta nadamay lang yun No, doon? it's a number of pictures depicting the use of helicopters and air assets, no, ni Zaldico Yes. by the couple. Hindi lang naman minsan during the campaign, no? So, Okay. Meron Okay, so ayun, no? So yun yung naging palusot niya siguro kasi hindi nila nasala yung mga na-present nila nung last June 17. So lumitaw yung pictures na yon na kasama nga si Kiko dun sa image. And syempre, kaya pinapa-move forward niya siguro, alam niyang dapat hindi kasama yon, no? Kaya move forward niya na yung picture pag naisama kasi. Pero possible din, tingin ko rito, no, may only opinion lang dito, no. May gusto silang may gusto silang i-point o may gusto silang iparating, no, sa mata ng tao, sa mga nanonood. Kasi what is your point na ano yung parang intention mo? Parang may intention sila na kung bakit nila pinakita yung pictures na yun, no? So kung hindi siya kasama doon sa mga inaakusahan nyo, wala kayong sinabi tungkol sa kanya, bakit nyo isasama doon sa presentation tungkol sa flood control, no? Bakit nyo ipapakita yung pictures na wala naman pala kinalaman sa flood control, no? Yung subject mo is yung topic nyo is flood control, no? So, siyempre, sa isipan ng tao, sa isipan ng mga manonood, kasama sila, or David, no? So, yun yung doon. Parang magiging pananaw ng manonood mo, no? So, possible, meron silang intention na ilabas talaga yun para may second thoughts yung mga tao, no? We don't know. Kahit sabihin natin wala silang sinabi, parang may intention pagkakalagay ng pictures. Kahit sinabi niya na. Siguro, kaya alam na rin niya yun. Kaya hindi sila nagbigay ng comment doon. Kasi makakasuhan sila pag nagbigay sila ng comment. Kasi alam nila, dapat mukhang hindi talaga kasama doon sila Kiko, no? Sila Kiko Pangilinan. Okay, no? So, nangyari nga dito is nasampahan nga ng iba't ibang kaso yung mga 18 bodyguards, no? Ang dami. Iba-ibang congressman kasi nagkailang baligtaran na rin to si Attorney Baligod sa mga statement nila, affidavit nila ng mga 18 bodyguards, no? And tingnan natin kung ano naging sagot niya about doon sa mga case na isinampa doon sa mga 18 bodyguards, no? Okay. At
nung final ko yung complaint namin sa Ombudsman noong February 2026, the Ombudsman already took cognizance of our complaint. Kaya dapat yung mga libel and cyber libel cases na yan ay ma-dismiss. Dapat na umanong ma-dismiss ang kaliwat kanang reklamo ng libel at cyber libel laban kina Attorney Levy Baligod at sa grupo ng mga sundalo na di umanong nag-deliver ng malalaking halaga ng pera sa mga politiko. Ito ang Ano kayang mga kinakatakot nito nila Attorney Baligo? No? Bakit ganon, no? Bakit gusto niya ipa-dismiss yung mga libel cases na sinampa ng mga ilang kongresista o mga ilang politiko sa kanila, no? May nakailang kasi sila, no? Pabali-baligtad yung mga statement nila, no? Pabago-bago, no? Tingnan natin kung Iginiit ni Baligod matapos sabihing magsusumiti sila ng counter affidavit sa Lunes sa La Union bilang tugon sa mga reklamong inihain ni House Deputy Speaker at La Union 1st District Representative Paulo Ortega laban sa kanila matapos umanong mapangalanan na kasama sa mga kongresistang nakatira ng pera ng mga sundalo. So ang buod ng aming counter affidavit, number one, it should be dismissed for lack of jurisdiction. Ayon kay Baligod, walang jurisdiksyon ng San Fernando La Union Prosecutor's Office sa reklamo dahil dapat ay sa Quezon City ito dinidinig. okay, no? So, yung pala yung reason niya, no? Wala daw jurisdictions yung isa yung sa La Union. La Union at PC dahil daw sa Quezon City dinidinig. No? Bakit kaya gano'n, no? Bakit kaya? So, ibig sabihin kung magsasampa sila ng kaso, pupunta sila lahat sa Quezon City, yung mga kongresista. Ganun ba yun? Ganun ba yung gumagana yon? Or dapat kung saan nangyari yung krimen o saan nasabi yung krimen is doon ka nagsasampa ng kaso. No? So, we don't know, no? Baka palusot lang ulit ni Atty. Barigod. Kasi, bakit siya pupunta doon sa counter affidavit niya? Bakit siya pupunta sa La Union para sagutin yun? Kasi ang lalayo ng mga lugar eh. Iba-ibang lugar yung mga politiko eh. So kung taga Cebu yung inakusahan nila, hindi pupunta sila sa Cebu, no? Bukod sa kawalan ng jurisdiksyon, idinagdag nito na sa katunayan anya ay nagsasagawa na ng hiwalay na fact-finding investigation ng Ombudsman kaugnay ng aligasyon ng maleta deliveries sa mga mambabatas. Dahil yung Ombudsman, ginamit na nga niya yung affidavit ng ilang mga sundalo. At pag ginamit ng Ombudsman yan, ang ibig sabihin may katotohanan. Tapos Okay, no? So sundalo pa rin ang tawag niya doon sa mga 18 bodyguards na yan. Pero ang mismong mga Marines na nga rin sabi na wag gamitin yung pangalan na yun dahil hindi naman daw talaga sila mga Marines, no? Mga sundalo, hindi sila ex-Marines. Okay. Anyway, no? So reasoning niya, no? Sabi niya is ginagamit na daw yung affidavit nila na sinampan nila, no? Nagsampa daw sila ng complaint February 2026 pa, no? But parang hindi naman complaint kasi kung complaint yan dapat na na ng ombudsman yan nabalita na, no? Kasi parang affidavit pa lang, no? Kinukunan nga sila no, parang dati nung sinasabi ni Ombudsman Remulla is kinukuhanan sila ng separate affidavit, no? Wala pang complaint, no? Parang affidavit pa lang yung nasampa. Kasi kung may complaint na, dapat may case na, no? Nagsampa sila ng kaso, no? Wala pang kasong binibigay, no? Wala pang kasong pinasampa tong mga 18 bodyguards na. Parang kailangan na niya ng tablet. dito sa libel cases, sasabihin mo hindi totoo. Sa kasalukuyan, Okay, so bali yun lang yung kabuuan nito, no? Pero yun nga, no? Kung ano kaya yung inyong magiging opinion dito kasi kung ako tatanungin, itong 18 bodyguards o yung mga affidavit nila, yung mga isiniwalat nila is parang mahirap paniwalaan. Ang dami kasing pabago-bago. So, kada nag-iiba-iba ng statement, no? May nadadagdag, may nababawas. And tulad nga ng nangyari kay Loren Legarda, no? Biglang na lang nawala, no? I mean, nandun siya sa affidavit,
Pero palusot nila is hindi naman daw nila nakita na inabutan, no? Pero kung siguro kung hindi lumipat si Loren, hindi siya lumipat kila Cayetana Black, baka ganun yung sabihin nila, baka nahatira, no? Ah, so, yun nga, no? Ano kayang susunod na mangyayari, no? Kasi, eto na ba yung last, no? Panoorin natin to kung ano yung sagot ni Baligod dito, no? Kung final na ba? Final na kaya itong pinagsasabi nila. Ngayon, you can say with a high degree of confidence na itong naiwang mga aligasyon, given yung correction na kay Yes. Senator Loren, tama na lahat yan. Yes, kasi Kompleto na may, yan. may mga pictures din ako na ibinigay nila, no? Like for example, yung kay Senator Cheese, no? Na tinanggal nila noon, di ba? Sir, Oo, ito nga yung pabago-bago, picture no? namin diyan eh. Ayun, tapos yung bagong lumabas, yung one of the four, no? Sir, kumain pa nga kami doon sa kusina niya eh. Kasama namin si ganito, si ganyan. So, ibig sabihin, moving forward, wala na tayong may expect na may matatanggal pa o may madadagdag pa. Wala Yan na yan. wala Ito na yung final version. Kumbaga. Oo. Alright, no? So, yun, no? Sa tingin nyo, ano sa tingin nyo, no? Ano sa palagay nyo, no? Yun na kaya talaga yung final script nila. Planchado na ba? Yun na ba yung final affidavit nila? Wala na ba madadagdag? Wala na ba mababawas? So, abangan natin, no? Anong mangyayari, no? So, tingnan natin, ano rin yung mangyayari doon sa mga sinampang kaso laban doon sa mga 18 bodyguards, no? Okay. Okay, maraming salamat po sa pagsubaybay and kita ulit tayo sa susunod nating video. So, kung di ka pa ho nakapag-subscribe sa ating channel and subscribe na po kayo, like and share na rin po ang video para mas lalo tayong dumami. Okay, thank you very much po. See you. Goodbye.